on behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award, and confusing right with wrong. No? Illegal arbitration award. Illegal daw yung tayo na sinasabi nito, mga utol. Balikan lang natin konti. Sana hindi huminto, no? Historic facts, spreading false, holding justice. Eto na. On behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award. Ayan, mga utol, no? Nagpapabricate daw tayo ng mga istorya. Gumagawa tayo ng mga false narratives, mga kwento-kwento na mali. Tapos attempting to enforce the illegal arbitration award. Tayo yung binabanggit niyan. Illegal daw yung arbitration award natin. Ganon yung pinapakalat nila. Yan mismo yan dyan sa pagpupulong na yan. Yan ang sinabi ng Defense Minister. Ayan, kitang-kita nyo naman. Okay, mamaya iaano natin yung sinabi sa kanya, yung speech, konting speech lang, yung part lang na gustong-gusto ko sa mga tinuran ni President Bongbong Marcos. Anong masasabi nyo dito sa sinasabi ng Chinese Defense Minister na to? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa ginanap na pagpupulong kamakailan lamang ng The International Institute for Strategic Studies, mga utol, ay nag-speech doon ang ating Pangulo. At napanood nyo naman yun, mga utol, kung gaano niya pinaglaban o pinakita sa mga taong nandun at sa mga world leaders kung ano ang ginagawa ng Pilipinas laban sa China dahil sa pagtatanggol ng soberanya. At ngayon, eto naman na parang delegado ng China na si Admiral Dong Jun, China Defense Minister na si Admiral Dong Jun, nag-speech din. Pero kabaliktaran ang kanyang pinapahayag, mga utol. Ayan, Defense Minister ng China, binaliktad ang Pilipinas sa issues sa South China Sea. Pero kayo hahayaan ko humusga. Pero syempre, magbibigay tayo ng ating insights. Game na, wag na natin patagalin. We, countries in Asia-Pacific, have the ability and confidence to resolve issues in our region. Our people despise those who attempt to bolster themselves by taking orders from hegemonic powers. We're confident that some countercurrents in one area or another can never block the overriding trend of our times. We, the militaries of countries in our region, will always serve as a pillar for boosting our independence and self-development. People in the Asia-Pacific have always supported each other through thick and thin. Being close neighbors bound together by mountains and waters and common interests, the Asia-Pacific countries are naturally a community with a shared future. Okay. We have worked in solidarity to resist aggression, fight disasters, and pursue development. We wish each other well as neighbors, just as members of a family do to each other. Diyan pa lang, parang nagsisinungaling na siya, no? We wish each other well. Pero yung ginagawa nilang pang-aagaw at pang-aagaw ng teritoryo sa atin, pambubuli, ayaw nila sabihin. Diba, mga utol? Tapos sabi nila, dinidespise daw nila yung naniniwala sa hegemonic power, na yung pag-control at pag-impluensya ng isang bansang malakas sa kapwa bansa. Parang ganon, mga utol. So, tinutukoy nila dito yung United States of America. Pinahahapyawan pa lang, wala pa tayo sa exciting part, mga utol. Tuloy muna natin, pero dito nang bobola na siya. Nasabi niya parang pamilya daw ang turingan, no? True, thick and thin. Ganun ba ginagawa nila sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa dito sa Southeast Asia? Ano sa palagay nyo? Tuloy muna natin, Ito si China Defense Minister na to mismo, Regarding the disputes on the sovereignty over islands and reefs, and maritime rights and interests, I want to say that the authority of international law is based on the principles of respecting facts and upholding justice. Upholding justice, no? Na parang ang pinalalabas nila, sila'y rumerespeto sa itinakda ng international law. Pero sila mismo nagsabi na hindi nila kinikilala
yung arbitral ruling. 'Di ba? Kaya nga patuloy nilang inaangkin yung halos kabuuan ng South China Sea to the point na alam nila na may naaagawan na silang teritoryo kagaya dito sa atin, yung West Philippine Sea in particular. Sinabi na sa 2016 arbitral ruling na tayo ang may karapatan doon sa mga teritoryo na yon. Pero bakit hindi nila ginagalang? Ngayon sasabihin nila upholding justice na bumabase sila sa international law. Tuloy muna natin. On behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award, and confusing right with wrong. No? Illegal arbitration award. Illegal daw yung tayo na sinasabi nito, mga utol. Balikan lang natin konti. Sana hindi huminto, no? Historic facts, spreading false, holding justice. Eto na. On behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award. Ayan, mga utol, no? Nagpapabricate daw tayo ng mga istorya. Gumagawa tayo ng mga false narratives, mga kwento-kwento na mali. Tapos attempting to enforce the illegal arbitration award. Tayo yung binabanggit niyan. Illegal daw yung arbitration award natin. Ganon yung pinapakalat nila. Yan mismo yan dyan sa pagpupulong na yan. Yan ang sinabi ng Defense Minister. Ayan, kitang-kita nyo naman. Okay, mamaya iaano natin yung sinabi sa kanya, yung speech, konting speech lang, yung part lang na gustong-gusto ko sa mga tinuran ni President Bongbong Marcos. Anong masasabi nyo dito sa sinasabi ng Chinese Defense Minister na to? Paki-comment na lang, mga utol. Tuloy na muna natin, ha? Attempting to enforce, balikan lang natin at medyo creating false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award, and confusing right with wrong. We're very much concerned that such behaviors of pretending to uphold fairness and justice and tayo pa daw nagpe-pretend ng na parang ang pinalalabas nga tayo yung mali, no? Pretending to uphold fairness. Ang patas. Nagpe-pretend tayo na patas yung ating pinapakita. And justice, diba? blackmailing others under the guise of international law will severely damage international rule of law. Grabe, no? Balikan natin, ha? Grabe, no? Galing nila magtahi ng no? Tayo pa yung baliktad, tayo pa yung minamali nitong mga to, no? Lintik talaga, Nakakainis lang. Diyan pa lang sa mga pahayag nila ng China, malalaman mo na hindi pa to matatapos. Okay? Na talagang sila, iginigiit talaga nila na tama pa rin sila. Uulitin lamang natin. Ang pinaglalaban po natin yung ating teritoryo. Hindi po natin sila, etong China, hindi po natin inaagawan ng teritoryo. Pero ang pinalalabas nila, tayo yung nangaagaw ng teritoryo at tayo yung nagtatahi ng mali-maling impormasyon at ng mga bagay-bagay. Bina-blackmail pa natin sila under nung sa international law. Parang ganon. Grabe to. Grabe. Ayan. We're very much concerned that such behaviors of pretending to uphold fairness and justice and blackmailing others under the guise of international law will severely damage international rule of law. Third, we should give full play to regional security architecture. Grabe, di ba, mga utol? Anong masasabi nyo dyan? Mamaya, bago tayo dumako kay President Bongbong Marcos doon sa speech niya, no? Para lang ma-rebuttal to. Tingin ko rebuttal yun, dito muna tayo sa isa pa niyang sinabi tungkol naman sa pakikialam di umano ng US sa Taiwan. Okay? At the same time, some external interfering forces US keep hollowing out the One China principle with a salami slicing strategy. They have cooked up Taiwan-related legislations and continued to sell arms to Taiwan and have illegal official contacts with it. In fact,
What they are doing is to embolden Taiwan independence separatists in an attempt to contain China with Taiwan. These malicious intentions are dragging Taiwan into a dangerous situation. Pero sa totoo lang, labas na tayo dito sa usapin na to. May karapatan talaga, okay? Masasabi ko, eto, China talaga may karapatan sa Taiwan. Kasi unang-una, under talaga nila yan, okay? So, gusto lang ng Taiwan maging independent na siyang inaayunan o sinusuportahan ng United States of America. Pero labas na tayo sa issue na yan. Ngunit pag nagkagera sa Taiwan, China and Taiwan, automatic sasali ang US. And pag sumali ang US, kasali tayo. Okay? So isa rin yan sa tinitingnan. At yun rin yung mga bagay, yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit yung ilang mga Filipino natin parang feeling nila, mga kapwa Pilipino natin feeling nila ginagamit lang tayo ng US dahil doon sa issue sa Taiwan. Pero hindi po yun yung issue. Yung issue po natin ay South China Sea. Okay? Tuloy muna natin ha. Pakita ko sa inyo mamaya yung kay President Bongbong Marcos. China's handling of Taiwan-related issues in accordance with its laws is entirely an internal affair of China. Pero labas na tayo dyan, no? Dumako na muna tayo dito kay President Bongbong Marcos para talagang matuloy na yung rebuttal. Gusto ko ipakita sa inyo yung rebuttal ni President Bongbong Marcos sa kanila. Okay? Eto yan mga utol. Eto na mismo yung rebuttal ni President Bongbong Marcos. Game na. Ayan mga utol, napakalinaw nun. Nung binanggit niya, no? Contrary doon sa sinasabi ni Tolonges nung Chinese Defense Minister na tayo daw gumagawa ng mga false narrative, mga hindi makatotohanang illegal nga raw illegal arbitration. 'Di ba? Yun daw yung pinagmamalaki natin na yung historical facts na sinasabi natin mali daw yun, no? Basta sinasabi niya na lahat ng sinasabi natin false. Okay? Ayan, malinaw na malinaw. Atin naman talaga. By international law, sa tinakda ng international law, tayo ang may karapatan. Sila'y napakalayo nila doon sa inaagaw nilang teritoryo sa atin. Diyan pa lang tapos na yung usapin. 'Di ba mga utol? Ano pa sinasabi nitong mga Chekwa na to? Puro kasinungalingan. Yan ang malinaw na malinaw. Okay? Gusto ko lang ipakita sa inyo yun. Ngayon, kabaliktaran ang sinasabi nitong Chekwa na to na si na 'di ba? False no? Teka lang, balikan natin Balikan natin tong walang yan na to. Etong si Dudong. Dudong. Ayan sabi niya, no? Ayan, no? Behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award. Attempting to enforce the illegal arbitration award. Ano sabi pa niya? Historic facts, no? Fabricating historic facts, 'di ba? False narratives. Grabe, no? Grabe kasi sinungaling. Kaya gusto ko lang malaman, gusto ko lang ipakita sa inyo, yan mismo yung sinabi niya doon sa ISSS. Yan yung mismo yung speech, no? Na pinalalabas nito mga Chekwa na to na tayo yung mali. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Kailangan kong inyong opinion dito. Maraming salamat. Nakuha natin to. Gusto ko ihatid sa inyo para malaman natin o makita rin ninyo kung gaano ang diskarte o paano diskarte nitong mga to sa paninira o mga maling impormasyon. Puro mali po yung mga pinagsasabi niya, mga lintik na yan. Anyway, pa-comment na lang. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real Sound Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Pa-comment ang inyong opinion.